So ito pa, sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Marcoleta ulit. Sabi ni Marcoleta, mga kababayan, planado daw ang pagkaso sa kanya. Paano naging planado? Bakit? Ito mga kababayan, kung planado ang pagkaso kay Marcoleta ng plunder ni Boying, so alam ba ni Boying na nagdo-donate si Mike Lipensor at yung dalawa pa kay Marcoleta? So ibig sabihin, alam ba ni Boying yan? Yung donate-donate na yan? This P7000 Pakinggan nyo, glue mga is super easy kababayan. to use, dries clear with no white marks, strong hold without leaving. Sinisi naman ni Senador Dante Marcoleta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para saan niya ay planadong plunder case laban sa kanya. Layon, umano nitong makulong siya para pigilan ang investigasyon sa flood control scam at para hindi siya makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Saan ka naglingkod, Marcoleta? Anong klaseng lingkod yon? Hindi, bago tayo magpatuloy, mga kababayan, paki-comment nga, ano pong pinaglilingkuran niya? Ano po bang ginawa niya? Una, noong naging senador siya, ano pong achievement na gawa niya? Sige, para sabihin natin na kasalanan po ba ang maglingkod? So ano pong achievement mo, Senator Marcoleta? Una, anong batas po ang naipasa mo bilang senador? Para sabihin mong naglingkod ka sa amin. Maglabas ka po ng achievement mo. Maglabas ka po ng paglilingkod mo. Yun bang mambubulabog ka kada may hearing? Yun bang lagi mong tirahin si Ping Lacson? Yun ba yung ano mo, paglilingkod? Yung pagbibitbit mo ng peke na si Gutesa na peking notaryo? Yun ba yun? Yung pagdidikta mo kay Gutesa kung paano yung paragraph 20 na nakalimutan niya? Yun ba yung paglilingkod mo na ipag-give up mo ang Kalayaan Group of Island para wala ng pag-awayan? Ganun ba yun? Ang sagot ni Senador Rodante Marcoleta sa anunsyo ng ombudsman na sasampahan siya ng reklamong plunder o pandarambong dahil sa hindi niya idineklarang 75 million pesos na natanggap na regalo o donasyon. Sabi ni Marcoleta, gusto lang siyang ipakulong para pigilan ang investigasyon niya sa flood control scandal. At saka, Senator Marcoleta, ang sabi mo, kaya ka ipapakulong ni Boying para pigilan ang investigasyon mo sa flood control. Anong karapatan mo mag-imbestiga? Hindi ka naman chairman ng Blue Ribbon. Naging chairman ka lang isang beses, tas pinalitan ka rin ni Ping. Nakakapagtaka lang, kaya siya kinasuhan dahil daw haharangin ang pag-imbestiga niya sa flood control. Ano po ba ang rules ni Marcoleta sa Senado? Part pa ba siya ng investigation sa flood control? Di ba hindi? Pinalitan na siya ni Erwin Tulfo. Sige nga, sabihin natin hindi siya kasuhan, hindi siya ikukulong. Paano niya pa-imbestigahan? Ano ba si Marcoleta ngayon? Di ba wala naman siyang rule? Kasi napalitan na si Alan. Di ba yung role niya dapat ay kay Erwin Tulfo? O di ba si Erwin Tulfo na ngayon? So paano pa niya imbestigahan? Paano kaya niya iimbestigahan? Wala naman na siyang, hindi naman siya miyembro ng committee kasi minority sila, nasa majority na ngayon ang papel, ang bit. Hawak ng majority ang bit. Gusto nila ako ikulong para pigilan ang investigasyon sa flood control scam. Saan ka ba mag-iimbestiga, Marcoleta? Anong session po ba yun? Wala ka naman ng role sa committee. Tanungin ko kayo, mga kababayan, ano pong role ni Marcoleta sa committee para mag-imbestiga siya? Ano yun? Gaslight na naman.
Panlilinlang na naman po, tragis na yan. Linlang na naman ang taong bayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, paano po siya mag-imbestiga sa flood control kung hindi naman na siya miyembro ng committee kasi nga nasa majority na ang Blue Ribbon kay Erwin Tulfo. So paano siya mag-imbestiga? Hindi naman siya miyembro ng Blue Ribbon. Ano to, gaslighting, Marcoleta? Lilinlangin mo na naman yung taong bayan? Katulad sa paglinlang mo sa 2,000 pesos na minimum ng kuryente ay libre. Ano, lilinlangin na naman. Nako, puro na kayo man lilinlang dyan eh. Si Alan, nilinlang kami sa 10K na ayuda. Ikaw, nilinlang mo kami sa 2K. Pababa na consume libre, wala namang nangyari. Paghilom niya. At para hindi na siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit Marcoleta kung hindi ka makalahok sa impeachment trial ni Sara? Bakit si Jinggoy hindi na rin makalahok pati si Bato? Nagproblema ba sila? Si Jinggoy nakulong, hindi naman makalahok, nagproblema ba? Si Bato, hindi na nakalahok kasi nagtatago. Nagproblema ba? Idadahilan mo lang na hindi ka makalahok sa impeachment, alam naman namin na kahit lumahok ka o sa hindi, DDS ka naman talaga. Diba? Na magsisimula na sa Lunes. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Kaya pala mga kababayan, nagrally ang INC para ipagtanggol si Marcoleta para iligtas si Sara. Kita nyo, alam nyo na. Kaya sila nagrally para ipagtanggol si Marcoleta at para ipagtanggol ni Marcoleta si Sara sa impeachment para hindi makasuhan si Marcoleta, maligtas si Sara. Ayan na, eto na, agay. Mamirna Miranda, labas na ang katotohanan nila, Ma'am Winnie Fair. Kaya pala, nagrally ang INC, tumututol na kasuhan si Marcoleta kasi nga, hindi na daw si Marcoleta makapag-boto ng no to convict Sara sa impeachment. Alam na this. Wala na. Tapos na, mga kababayan. Tapos na po. Continue. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Tanong ni Marcoleta. 2 ibon sa isang putok. Wow! Parang kinantot, pinutukan, kambal ang anak. Ganon ba yun? 2 ibon sa isang putok. Wow! Galing Parang kinantot, pinutukan, kambal ang anak. Galing ni Marcoleta, no? Parang ang tumakbo ng matulin ay matinik ng malalim. Sabi naman ni Marcoleta, paano ka naman tatakbo ng matulin kung ugod-ugod ka na? Galing, no? Galing mo gumawa ng talinghaga. Dapat naging pastor to Bakit siya ang inuuna at hindi ang mga taong nasa likod niya ng nakawan? Bakit daw siya ang inuuna at bakit daw hindi yung mga politikong nasa likod ng nakawan? Marcoleta, yung sinasabi mong nauna, mas nauna si Jinggoy sa'yo at si Bong Revilla. Kawawa naman yun. Pati ba naman yun, Marcoleta, ililinlangin mo pa rin yung tao? Gaslighting na naman? Kailan ka ba inuna? Mas nauna si Jinggoy sa'yo. Mas nauna si Bong Revilla sa'yo. Ayan na naman, lilinlangin mo na naman yung tao Pangatlo ka kung sakali. Taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Walang ginagawang pag-uusig. Kinakasuhan na nga si Joel, rally kayo. Kinakasuhan si Jinggoy, rally kayo. Kinakasuhan si Bong Revilla, rally kayo. Tapos ikaw kakasuhan, rally kayo. Wala bang pag-uusig yon? Ayan na naman. Panlilin lang na naman. So yun lamang po mga kababayan, no? Maraming salamat po. Agapito, hello po sa iyo, sir. No? At sa inyong lahat mga kababayan. Nauna na nga si Digong makulong, Marcoleta. So yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka yung pagdating dapat sa batas at pagkaso sa batas, wala naman dapat nauuna at nahuhuli dyan Magkikita-kita naman kayo lahat sa bilibid So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.